Paano kung sabihin ko sa inyo na pwede kang magtrabaho, mag-aral, at mag-travel sa New Zealand for 1 full year kahit wala ka pang job offer? At ang mas maganda, para ito sa mga Pilipino, may age limit lamang at magbubukas very soon. Hello mga ka-recruit, Jen here. Kung interesado kang mag-abroad, gusto mong makaranas ng international work experience at ayaw mong dumaan sa mabigat na agency process, panoorin mo to hanggang dulo dahil i-discuss natin ang ilang process at dokumento na kailangan para sa New Zealand Working Holiday Visa para sa mga Pilipino. But before that, disclaimer lang, ang video na ito ay for informational purposes only, hindi ito job offer at hindi rin kami immigration agency. Lahat ng impormasyon ay galing sa official website ng Immigration New Zealand. You can check here. So ano ba yung Working Holiday Visa? Ang Working Holiday Visa ay isang special visa na nagbibigay sa iyo ng chance na mag-holiday sa New Zealand, magtrabaho ng legal at mag-aral o mag-training at lahat ng ito ay sa loob ng maximum of 12 months. But take note, paalala lang mga ka-recruit na hindi ito permanent residency, hindi rin ito work visa na sponsor ng employer. Ang purpose na ito ay experience sa work, culture at buhay sa New Zealand. Ang maganda dito, kasama ang Pilipinas sa listahan ng countries na pwedeng mag-apply. At ang mas magandang balita, ang possible opening date ay March 12, 2026 pero tandaan guys, 100 slots lang ang available. Ibig sabihin, hindi lahat makakapasok. Kadalasan, nauubos ang slots within hours or even minutes, kaya kailangang handa ka. Sino ba yung pwedeng mag-apply? Don't worry kasi ngayon, isa-isahin natin kung qualified ka ba. Una, age requirement. Dapat ay 18 to 30 years old ka sa time ng application. Pangalawa, citizenship. Kailangan ay Filipino citizen ka at may valid Philippine passport. Pangatlo, education requirement. Ito ay medyo challenging para sa iba. Kailangan may tertiary qualification, meaning college or university degree, na minimum of 3 years of full-time study. Pang-apat, English proficiency. Kailangan marunong kang mag-Ingles. Pwede itong patunayan through English test result or kaya naman degree na English and medium of instruction. Panglima, financial requirement. Kailangan ay may 4,200 New Zealand dollar or higit sa 148,000 Philippine peso as show money. Ito ay para patunayan na kaya mong tustusan ang sarili mo habang wala ka pang trabaho. Pang-anim, medical insurance. Required ang full medical insurance for the entire stay mo sa New Zealand. At syempre, kailangan mo rin ng good health, good character, at may genuine intention na bumalik sa Pilipinas after ng visa mo. Ano ang pwede at hindi pwedeng gawin? Pag-approve ka na, ito ang pwede mong gawin. Pwede kang magstay sa New Zealand ng hanggang 12 months. Pwede kang magtrabaho ng legal, pwede kang mag-work sa kahit anong industry basta legal. Pwede ka ring mag-aral or mag-training hanggang 6 months. Pero may limitations, of course. Hindi ka pwedeng magtrabaho sa isang employer ng higit sa 3 months or magkaroon ng permanent job. Magdala ng partner or anak sa visa na ito. At kung may partner or anak ka, kailangan nila ng sariling visa. Kailangan nga ba ng job offer? Isa ito sa pinaka-importanting dapat niyong malaman mga ka-recruit na hindi mo na kailangan ng job offer para mag-apply dito. Ibig sabihin, pwede kang ma-approve muna ng visa sa kakapalang maghahanap ng work pagdating mo sa New Zealand. Dito naman tayo sa processing fee at time. So magkano kaya ang application fee? Ang total ko sa pag-process ay nasa 770 New Zealand dollar or higit sa 27,000 peso, kasama na dito ang immigration fee at international visitor levy. Processing time naman ay mabilis. Based sa Immigration New Zealand, 80% ng application ay processed within 1 week. Pwede ka bang mag-extend? Siguro curious din kayo mga ka-recruit if may chance ba na makapag-extend kayo. At ito ay, oo, possible. Kung ikaw ay makapag-complete 3 months seasonal works tulad ng farm or vineyard work, dito ay pwede kang mag-apply ng additional 3 months extensions. So from 12 months, pwede kang maging 15 months in total. Mahalagang paalala na kapag na-approve ang iyong working holiday visa, mayroon kang 12 months mula sa petsa ng approval para pumasok sa New Zealand. Hindi maaaring i-delay, i-cancel or extend ang visa na ito kapag hindi ka nakapasok sa loob ng 12 buwan, otomatikadong ma-expire ang visa at hindi ka na maaaring mag-apply muli ng panibagong working holiday visa. So maaari niyong bisitahin ang official link ng New Zealand Immigration. Just check our description box.
At ulitin ko lang ang mga important reminders bago kayo mag-apply. March 12, 2026 ang possible opening. Ito ay limited slot only, 100 slots lang for Philippines. Ito ay online application only at first come, first serve. Kaya kung pasok ka sa requirements, mag-prepare ka na ngayon pa lang. Passport, diploma, proof of funds, insurance, at language documents. Ang New Zealand Working Holiday Visa ay hindi para sa lahat, pero kung qualified ka, malaking opportunity ito para makapag-work abroad na legal. Walang agency at may full control sa iyong journey. Kung ayaw mong mahuli, start preparing now habang maaga pa. Para sa buong detalye at pinaka-updated na information, palaging bisitahin ang official website ng Immigration New Zealand. Tandaan, maaaring may nagbago sa requirements, documents, payment, at pati opening date, kaya mahalagang updated ka lagi. Lahat po ng impormasyon na shinare namin sa video na ito ay based lamang sa official website ng New Zealand government at hindi po isang unofficial sources. Kung may tanong ka, comment mo lang at susubukan naming sagutin based sa verified information. At kung gusto mo pa ng real-time updates tungkol sa opening working holiday visa at iba pang legit opportunities abroad, kindly follow at subscribe ka para siguradong updated ka.